Yan po ay message sa atin ng Panginoon. Amen. Na pag-ibtigin natin ang ating paglilingkod. Pag-ibtigin natin ang ating paglapit sa Panginoon. Amen. Pero alam niyo po, si Jesus Christ po, nung siya po ay naglilingkod sa Lord, naglilingkod siya sa Diyos, nag-ministry siya bilang tao, marami po siyang followers. Amen. Marami pong, kahit saan siya pumunta, bayan sa bayan, amen, marami siyang mga pinalalaya, pinagagaling. Dahil doon, marami mga taong sumusunod sa kanya. Pero iilan lang doon, 12 lang, nabawasan pa ng isa. Amen. Iilan lang doon yung natira sa oras ng paghihirap. Amen. Iilan lang doon yung naging totoo. Kaya po, huwag po tayong magugulat minsan, amen, kung parang nililiglig, sinisiksik, nililiglig, amen. Kasi talagang habang mas lumalapit yung pagdating ng Panginoon, nire-refine ni Lord ang ating church, nire-refine ng Diyos ang ating buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpa-refine ka sa Panginoon. Kasi wala na tayong inaantay pa, kundi yung pagbalik ng Diyos. Lapit na yon. Amen? Sabi mo, coming soon. Amen? Kaya pagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, ramdam ko talaga yung kasiglahan. Amen? O pagpalang buhay. Yung iba sa atin siguro masama ang pakiramdam, pagod. Ako po, masama rin pakiramdam ko. Pero, amen, si Lord ang kalakasan po natin. Amen? Kanina pa sa Carmona, talagang gusto kong gumulong eh. Amen? Masama talaga ang pakiramdam ko. Pero si Lord ang ating kalakasan. Amen? Kung bakit tayo nakakatayo, nakakapagpatuloy at nakakapaglingkod dahil sa Panginoon. Kaya sabi nga, binigyan tayo ni Lord ng privilege na makapaglingkod sa Kanya, makapag-worship sa Kanya. Amen? Wala tayong sasayanging panahon. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon sa privilege. Maging ang ating pong mga magulang ngayon ay nasa Bulacan po, last Sunday of the month. Amen. Kasama po ng ating Pastor Nick and Pastora Crisel. Amen. At tayo po ay napagkatiwalaan. No? Salamat po sa kanilang buhay. Tayo po ay napagkatiwalaan na tumayo. Ngayong umaga po, nais ko pong i-share sa inyo yung isa sa mga mensahe po ng Lord sa akin personal. Nung last month po, amen, gusto ko pong ikwento sa inyo yung 2 panaginip na napanaginipan ko. Amen. Meron po akong isang panaginip. Yung una ko pong panaginip, hindi ko alam kung naikwento ko na sa iba o naikwento ko na sa inyo. Amen. Yung una ko pong panaginip, siguro 2 months ago, nanaginip po ako na ako po ay nasa battlefield. Meron po akong hawak na mahabang barel. Amen. Kumbaga parang shotgun. Amen. Tapos, sa mahabang baril na hawak-hawak ko, nag-e-enjoy ako kasi lahat ng mga binabaril ko namamatay. Amen. Yan po ang buhay natin dati. Amen. Tinuruan po tayo ng hawak ng baril. Amen. At tumama, makatama sa pinupunterya. Amen. Hanggang sa naging tao po ako sa farm. Hindi pwedeng yung maliliit na baril lang. Kailangan marunong ang humawak ng malalaking baril. Nagkakanda pasa-pasa ako sa katawan. Amen. Sa pag-aaral na bumaril. Amen. Siguro, kaya ginamit ni Lord yung ganong senaryo sa akin, sa panaginip. Nasa battlefield po ako, maraming mga kaaway na malayo sa akin. At binabaril ko sila. Kapag binabaril ko sila, tumutong ba sila? Amen. At habang mas umiigting, mas tumitindi yung laban, merong isang kaaway na lumapit siya sa tabi ko. Amen. Siguro, meron din siyang daladalang baril at lumapit siya ng sobrang lapit sa akin para patayin ako. Amen. Sa paglapit niya, nakadapa po ako, nakatingin ako sa ibang kaaway. Kaya siya nakalapit ng sobra at nung lumapit po siya ng sobra, ako po ay kanyang binaril sa sintido. Pagkatapos niya akong barilin sa sintido, binaril niya po ako sa leeg. Amen. Tapos sabi ko, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Kasi syempre, pag sa normal, ang isipin mo talaga, mamamatay ka na. Kaya parang, nung mga huling, kasi alam mo yun, parang sinigurado niya talagang mamamatay ako eh. Dahil 2 beses niya akong pinaputukan sa ulo at sa leeg. Wala ka nang ligtas doon. Amen? So, sabi ko, patay
mamamatay na ako. Ang una kong tinawagan, yung aking ate. Yung ate ko sa bahay. Sabi ko, te, nabaril ako, te. Sabi ko, dalhin mo ako sa ospital. Amen. Tapos sabi ng ate ko, nabaril ka pala sa ulo eh. Nabaril ka pala sa leeg. Hindi na kita dadalhin sa ospital kasi mamamatay ka na rin naman. Tapos, tawa po ako ng tawa nung pagkagising ko kasi ganun talaga ugali niya. Ganun talaga ugali niya. Parang walang kwenta kausap tong isang to. Parang ganun. Tapos, parang nawalan ako ng pag-asa, okay, hindi na daw ako dadalhin sa ospital. Kasi mamamatay na rin naman ako. Siguro sayang lang yung pang-iyak ko. Ganun. Kasi wala na rin naman eh. Di ba? Pangalawa, nakalimutan ko yung isa, pero yung pinakahuling nilapitan ko is yung pamilya ni Pastor Nick. Yan, kinuwento ko yun sa kanya. Tapos may nakakatawa siyang interpretation. Kaya lang, nung nilapitan ko sila, sobrang layo nila sa akin. Kasi, nagawa ko lang silang i-reach out via video call. Amen. Dahil napakalayo nila, nasa malayong lugar sila. Pero habang kausap ko sila sa video call, lahat sila, pati si Vicen nandun, umiiyak sila. Kasi sabi nila, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kasi malayo kami. Hindi kami makakatulong. Pero iyak sila ng iyak. Kasi mamamatay na ako. Kasi wala silang magawa. Sabi ko, sige, ganun ba? Sige. Tapos parang naintindihan ko naman. Pagbaba ko ng tawag, sabi ko, sige po, Lord. Alam niyo, ang tagal ng panaginip ko, pero tagal ng kwento, pero di ako namamatay. Nasa isip ko, mamatay na ako, pero hindi ako mamatay. Hindi maubos yung dugo. Amen? Buhay pa rin ako. Hanggang sa nagising ako, buhay ako sa panaginip ko. Amen? Sa pinakahuling part, sabi ko, sige po, Panginoon, uuwi na lang ako sa'yo. Sabi ko talaga, Lord, sige po, uuwi na lang ako sa'yo. Pagsabi ko na, Lord, sige po, uuwi na lang ako sa'yo, nagising ako. Pagod ako kasi parang may laban ako pinagdaanan eh. Tapos, lumapit ako kay Pastor Nick. Sabi niya, yan kasi, huwag ka kasi magsasabi pag huli na lahat. Sabi niya gano'n. Yun talaga yung interpretation niya. Tapos yung interpretation ni Mami, sabi niya, gano'n na, yung enemies natin, gagawin ng lahat, yung spiritual enemies natin, gagawin niya ang lahat upang tayo ay mawala, mapatay niya, maialis niya, pero wala na siyang magagawa sa atin. Wala na siyang magagawa para alisin pa tayo at patayin tayo sa Diyos. Amen? Tapos sabi ni Pastor Nick, oo nga, mas maganda nga yun. Mas maganda nga yung interpretation na yun. Amen? So, after nun, maraming mga battles na nangyari. Maraming mga lies na na-expose. It feels like parang manghihina ka, aalis ka, pero hindi nangyari. Hindi ka nawala, hindi ka natangay, amen. Hindi ka napunat, nagpatuloy ka sa paglilingkod. Kasi unang-una sa lahat, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. After 1 month na naginip ulit ako, natutulog po ako dito noon, gabi. Amen. Naginip ako, doon sa panaginip ko, nandun po ako sa isang silid, sa isang kwarto, na napakaraming ahas. Amen. Alam niyo po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, ang greatest fear ko po ay snake. Kahit patay, kahit po yung balat lang ng ahas, naninigas po ang buong katawan ko pag nakakita ko ng balat ng ahas. Ganon po yung tindi ng, yung greatest fear ko nung bata ako. Amen? So, may mga panahon talagang lagi ako nananaginip na hinahabol ako, sinasakal ako ng ahas. So, nung gabing yun na naginip po ako dito sa altar, ang dami kong napanaginipan, pero tulog silang lahat. Nasa isang kwarto po ako, napaliligiran ako ng maraming ahas na tulog. Bakit ko alam na buhay? Kasi binato ko yung isa. Binato ko yung isang ahas, ginanon ko. Ang laki niya kasi. Amen? At nung binato ko siya, gumalaw na ganun, pero natulog ulit. Pero doon sa panaginip ko, napaliligiran ko, at hindi ako makaalis doon sa kwarto ko yun. Hindi ako makaalis doon sa lugar na yun, kasi nga, nandun sila, at hindi ako makalagpas. Amen? Natakot po ako. Pero paggising ko, pagmulat, dito po ako nun eh. Pagmulat ng mata ko, umupo ako, nagpray agad ako sa Panginoon. Hindi pa ako nagsasalita kay Lord. Nagsalita na ang Diyos sa akin. Ang sabi ng Panginoon, spiritual warfare.
Sabihin mo sa katabi mo, spiritual warfare. Sabihin mo, spiritual warfare. Simula po nung madaling araw na yun, nagigising ako ni Lord. At yun lang yung mga salitang ibinigay sa akin ng Diyos. Spiritual warfare. Amen? Simula po nung madaling araw na yun, naintindihan ko yung gustong sabihin sa akin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na maraming mga ahas, na paliligiran ka ng mga tao sa sama. Hindi ganon. Amen. Ang ibig sabihin, there is an ongoing battle in the Spirit that we need to be aware of. Kasi ang totoo, hindi naman talaga napuputol ang battle. Habang nandito tayo sa mundong ito, merong labanan sa himpapawid. Pero kailangan nating maalala na tayo ay pinagtagumpay na ni Lord. Yes, merong labanan, pinipilit pa rin ni Satanas. Hello? Pinipilit pa rin ng kaaway na tangayin. Sabi nga, minsan ang ating kaaway, pinit natin na tangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Hallelujah! Woo! Ganon talaga ang trabaho niya eh. Tatangayin niya talaga yung pagmamahal mo sa Panginoon. Pilit niyang tatangayin yung pananampalataya mo sa Lord. Pilit niyang tatangayin yung maayos. Hello? Yung maayos na lakad mo sa Panginoon, yung pag-focus mo sa Lord. Minsan, kahit yung relasyon natin sa isa't isa, pilit na tatangayin ng kaaway. Amen. Hallelujah! Pero, sabi nga po, at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang solusyon sa lahat, sa ating spiritual warfare, the battle in the Spirit, ay tayo ay lumapit kay Lord. Magpatuloy tayo sa Diyos. Hallelujah! Hindi porke may laban, hindi ka sasamba sa Panginoon. Gawin mong buo ang pagsamba mo sa Panginoon. Nanonood ako ng live kanina, ang ganda ng topic ni Mami sa Bulacan. Undivided worship. Hindi putol, hindi kalahating pagsamba. Buong pagsamba. Kasi ang kailangan lang ay bumabag tayo sa presensya ni Lord dahil pinagtagumpay na tayo ng Diyos. May mga battles na hindi nakikita ng mata. Pero salamat sa Panginoon, hindi sila nakikita ng mata. Ibig sabihin, si Lord ang bahala. Hindi ito madadaan sa karnal na pamamaraan. Kaya nga hindi nakikita ng mata, ibig sabihin, Espiritu ng Diyos ang gagamitin niya upang tayo ay magtagumpay. Amen. Kaya basahin po natin yung message ni Lord sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Finally. Sabi mo, finally. 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 Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities,
them. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith. Amen? Dadating ang mga palaso ng kaaway. Dadating ang mga atake ng kaaway. At sabi ni Lord, hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga. Take up the shield of faith. Ito ang mag-iingat sa atin, ang ating pananampalataya sa Panginoon. With which you can extinguish. Sabi mo, extinguish. Ano ibig sabihin ng extinguish? Amen? Hindi tayo tatablan. Sabi mo, hindi ka tatablan. Mabait ang Diyos, hindi ka tatablan. Amen? So that you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation para hindi mawala yung proteksyon natin sa ulo, hindi masira ang ulo natin. Amen? Kasi kapag yung mic na natin ang nagkaroon ng problema, amen? Parang damay lahat eh. Amen. Kapag yung isip natin, kaya dapat mapoprotektahan yung ating mind, yung ating ulo ng salvation ni Lord, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And pray in the Spirit on all occasion, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me, so that I will be fearlessly make known the mystery of the gospel. Ipanalangin niyo rin ako, sabi ni Apostol Pablo, sa tuwing ako'y nangangaral na bigyan ako ng Diyos ng wastong panangalita, kasama sa battle, amen, na yung mga taong ginagamit sa atin ng Diyos ay ipanalangin natin. Kasama sa spiritual warfare na yung mga taong nag-fit sa atin ang Word of God, yung mga taong nagpapalakas sa atin ay isama natin lagi sa panalangin na sila'y bigyan ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. For which I am an ambassador in chains. For which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Amen. Kaya ngayong umaga ang ating pag-aaralan ay pamamagatan po natin. Wait lang, hindi alam ko. Pamamagatan po natin spiritual warfare. Amen? The battle in the Spirit. Amen? Hindi natin kaaway ang tao. Amen? Hayaan mo nang mag-away-away ang mga demonyo. Hayaan mo na sila. Amen? Hindi sila magkasundo. Pero hindi tayo magkakaaway-away. Hindi magkakalandi sa flesh. Hindi tayo magkakalaban-laban. Yung mga spiritual. Amen? Yung mga principalities of darkness na naghahari sa mundong ito. Kaya kung nagkakagulo sa Facebook ngayon, wag ka na makisali. Amen? Wag ka na maki-keyboard warrior. Hayaan mo na sila mag-away-away. Amen? Kasi may namamayani sa mundong ito na espiritu ng kaaway. Pilit niyang tatangayin ng mga tao papalayo sa Diyos. Ngunit tayo mga Kristiyano, meron tayong tungkulin sa Panginoon. Meron tayong tungkulin na magpakatatag, manatili. Amen? At sabi nga, let us always engage in spiritual warfare. Let us put on the full armor of God. Alam niyo po, kapag merong bagay na pinauulit-ulit sa Bible, ibig sabihin, napakahalaga nito. 2 beses sa librong ito na inulit-ulit ng Panginoon, the word and the phrase, put on the full armor of God. Put on the full armor of God. Ibig sabihin, nais ng Diyos na sumabak tayo sa labanan, hindi armless. Amen? Hindi yung walang sandata, hindi yung walang proteksyon. Sasabak tayo sa labanan na hawak-hawak at suot
suot natin ng baluti ng Diyos. Amen. Ibig sabihin yung protection ni Lord, yung kalakasan ng Diyos, yung pananampalatayang pananalangin natin sa Panginoon. Church, maraming battle sa ating buhay na maipapanalo lang natin kapag tayo ay naging spiritual na. Alam mo ba, napakasarap maging spiritual. Ang hirap maging karnal, kasi kapag tayo karnal, lagi tayong trying hard sa mga problema natin. Lagi na lang tayong parang talunan, at lagi na lang tayong parang malungkot. Parang luging-lugi. Amen? Pero kapag ang isang tao ay spiritual, marami tayong mga battles na mapagtatagumpayan. Maipapanalo. Kasi inilalagay at dinadala mo sa tamang arena. Parang suntukan lang eh. Sa tamang arena, dito tayo sa spiritual arena. Tignan ko lang kung meron kang magagawa sa tanas. Amen? Hallelujah. Naalala ko na naman, pagising ko, sabi ni Lord, spiritual warfare. Siguro sinasabi ng Lord, ayusin mo kasi, manalangin ka kasi lagi. Amen? Kasi may laban sa spirit. Alam niyo po, kailangan natin, church, kailangan ba sabihin to? Church, kailangan natin mag-spiritual. Hindi ko akalain sasabihin ko to sa isang church. Church, kailangan natin mag-spiritual. Amen? Tama na yung magiging karnal. Tama? And at yung mga battles na yun, yung mga laban na yun, yun yung mga pinaka-importanting laban sa buhay mo. Totoo? Yun yung mga pinaka-importanting battle na mararanasan mo at pagdadaanan mo. Kasi kapag naranasan mo yung battle na yun, kapag pinagdaanan mo yun at naging spiritual ka, marami itong ituturo sa'yo. May ilalago tayo. Hello? Andyan ang breakthrough. Battle. Ano yung mga battles na pinakita ni Lord? Yung battle ni Lord, ng Israel against sa mga Egyptians. Amen? Ayaw silang paalisin ng parao. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Pinagtanggol sila ng Lord. Nagpadala siya ng mga salot. Nantakin niyo, yung mga salot na pinadala niya, kabaliktaran ng mga Diyos-Diyosa ng mga Ehipsyo. Amen? Upang ipakita sa kanila na siya ang tunay na Diyos. Diba? Hindi sila makalaya-laya for 400 ba? Ilang taon sila na naalipin sa Egypt. Pero yung battle na yon ay ipinanalo ng Panginoon. Ano pang battle? Yung battle ng Israel against sa wall, hindi tao. Against sa wall of Jericho. Amen? Hindi natin nabasa na nagpupukpuk sila doon, na binuldoser nila ang wall of Jericho. Hindi nila dinaan sa lakas. Hello? Bakit bumagsak ang wall of Jericho? Hindi nila sinipa-sipa. Amen? Hindi nila sinuntok-suntok. Hindi nila sinabi na, ikaw kasi wall, ba't ka nandyan? Kasalanan mo to. Ikaw nakapadir na nandyan. Kasalanan mo to. Hindi nila kinarnal. Ang sama-sama kasi ng ugali mo. Ikaw na dingding. Awayin mo yung dingding, no? Hindi sila naging karnal nung panahon na yon. Anong ginawa nila? 7 beses nilang umikot sa palibot ng wall of Jericho. At nagpupuri sila sa Panginoon. At the 7th day, they shouted. Nagsisigaw sila ng mga papuri at pagsamba sa Panginoon. At doon, nawasak ang pader ng Jericho. Spiritual! Sabi mo sa katabi mo, spiritual! Hindi ka na. Amen. Ano pa? Si Jesus Christ. Amen. Jesus said, pray for those who persecute you. Yung mga taong, ito yung tinuro ni Lord, yung mga taong umuusik sa atin. Hindi sinabi ni Lord na, sige, patayin mo. Sige, sipain mo. Sige, sisihin mo silang lahat. No. Ang sabi ng Panginoon, yung mga umuusik sa inyo, inyong ipanalangin. Spiritual. Sabi mo ulit, spiritual. Kaya nga, spiritual warfare. Dadaanin natin sa spiritual. Amen. We need to be spiritual so that we can gain the victory
only the spirituality can bring. Amen. God says, we do not struggle against flesh and blood. Hindi laman at dugo ang laban. Hindi tao sa tao ang laban. No. Amen? Hindi kapatid sa kapatid ang laban. Hindi believer sa unbeliever ang laban. Hindi. Ang laban ay sa Espiritu. Amen? Kapag pinipisikal ka ng kaaway, masakit ang katawan ko. Kung kailan Sunday, tsaka sumasakit ang katawan ko. Bakit ganun kung kailan lumalapit ako kay Lord, tsaka naman ako nagkasakit? Sakit lang naman ulo mo. Sipon lang naman yan. Kapag pinipisikal ka ng kaaway, ano gagawin? Spiritual. Wala siyang magagawa eh. Hanggang doon na lang siya sa physical. Amen. Naranasan nyo na Sunday, para tinatamad ka bumangon. Parang latang-lata yung katawan mo, hindi mo maibangon yung sarili mo. Pinipisikal ka ng kaaway. Hello! Spiritualin mo. Amen. Kapag ine-emotional ka ng kaaway, woo! Ang sakit! Amen. Ang sakit. Akala ko pa naman. Amen. Kapag ine-emotional ka ng kaaway, spiritualin mo. Amen. Kapag minimental ka na ng kaaway, tingnan mo yung katabi mo kung mukhang minimental na yan. Positive. Mukhang hindi natulog to, pastora, kakaisip. Kasi ang taas ng bill namin sa kuryente. Non-stop. Amen? Sabi mo sa hindi ka ba napapagod? Kasi takbo ka na takbo sa isip ko eh. Inemental ka na ng kaaway. Takbo na siya ng takbo sa isip mo. Ayaw magpahinga. Hello? Ikaw, di ka napapagod? Amen. Kapag minemental ka ng kaaway, spiritualin mo. Amen. Alam niyo po yung parang hindi tayo minsan nakatulog sa dami ng iniisip natin. Kahit yung problema ng kapitbahay mo, iniisip mo. Hallelujah! Kahit yung kasal ni Dominic Roque at ni Bea Alonso, pinoproblema mo kung katutuloy ba o hindi. Ay, hiwalay na pala sila, sorry. Sino nga ngayon? Vincent Go. Sorry. Huli na pala ako sa balita. Hindi na nga pala tuloy si Dominic. Amen. Isip mo, minimental ka ng kaaway. Hello? Kaya anong gagawin natin? Spiritualin natin. Ito na, medyo mabigat-bigat to. Kapag pinipinansyal ka na ng kaaway, aray ko. Amen. Okay lang, isa. Kapag pinipinansyal ka na ng kaaway, ito po yung mic. Praise. Amen. Ito po medyo, lalo na katapusan na ngayon. Bayaran ng sasakyan, bayaran ng kuryente, bayaran ng S-Loan, S-Pay, bayaran ng PLDT, bayaran ng Meralco. Lahat na binayaran mo. Amen. Woo! Lord! Talaga. Spiritualin mo, sabi mo sa katabi mo, kapag tight ang budget, mas tight dapat ang prayer. Spiritualin mo! Hello! Hallelujah! Kasi ang totoo, hanggat nagiging spiritual ka sa laban, wala siyang magagawa sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Walang magagawa sa'yo ang kaaway. Walang magagawa ang mga pagsubok mo sa'yo hanggat ikaw ay lumalapit kay Lord. Madami ng
Bakit? Kasi hindi nila nakalimutang magpayaman. Hindi nila nakalimutang magpaganda at magpagwapo. Hindi sila nakalimot sa pamilya. Hindi sila nakalimot sa mga love life nila. Hindi sila nakalimot sa kahit na ano, naglilingkod pa sila. Pero nakalimutan na nilang maging spiritual. Amen? Hindi na sila nagiging spiritual. Kaya ano ang naging ending? Na iba ang espiritu. Nanghina, napagod, nawala. Amen? Namatay ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya ano ang gagawin natin? How to fight your battle spiritually? Number 1, know the devil's schemes. Dapat alam natin ang tactic ni Satan. Number 1, point 1, he will try to seek to devour you. Susubukin niya na patayin tayo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Humanda kayo at mag-ingat. Sabay-sabay po tayo sa pagbabasa. 1, 2, 3, go. Amen. Umaaligid na parang layong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Susubukin ni Taning, susubukin ng kaaway na tayo ay lapain, alisin, patayin, ihiwalay. Sabi mo, susubukin niyang ihiwalay ka. Amen? Yun ang isa sa mga strategy niya. Ano pa? He will try to blind you. Susubukin niyang bulagin tayo. Tama ba? Blind? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, isa po sa mga gawain ng kaaway ay mambulag. Kaya minsan, hindi natin nakikita yung isang side. Amen? Hindi natin nakikita yung katotohanan. Kasi, ang kaaway, mahilig din siyang mambulag. Amen? Pero bago niya tayo bulagin, panlalabuin niya muna ang mata natin. Kaya may mga panahon na parang nalalabuan tayo sa isang bagay na malinaw. Amen? Nalalabuan ka pa, ang linaw-linaw na. Amen? Kasi si Satan, amen, lagi niyang pinalalagyan ng question mark. Amen? Yung mga bagay na nilagyan na ni Lord ng tuldok. Amen? Lagi niyang inaalis yung tuldok sa mga bagay na nilagyan na ni Lord ng tuldok. Kaya imbis tapusin mo na, tinutuloy mo pa. Imbis malinaw na, gusto mo pang malabuan. Ayun, tactic ni Satan po yun. Yun ang schemes niya. Ano pa? He will put lies. He will try to put lies to your mind. And John chapter 8 verse 44, and said to Jesus, Teacher, the woman was caught in the 44 po. John 8:44. Ang diablo, amen, ang diablo ang inyong ama. Amen. Parang grabe to Amen. Ang diablo, sino kausap ng Panginoon dito? Amen. Siguro yung mga Pariseo. Amen. Ayaw maniwala sa kanya't mga sinungaling at pinagpaplanuhan siya. Amen. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yan ang ginagawa nyo. Siya yung mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya. Sabi mo, ayaw ng diablo ng totoo. Ha? Ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Sabi mo sa katabi mo, huwag magiging likas sa yung pagiging sinungaling. Amen. Kasi parang sasalamin natin si Satan. Sabi mo talaga. Sabi mo, huwag magiging likas sa'yo. Sabi, gigilin mo, sabi mo. Huwag magiging likas sa'yo ang pagsisinungaling. Amen? Kasi si Satan, ito yun. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Dahil sinungaling siya. Wala na ibang dahilan, kasi sinungaling siya. Amen? At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaya pag may confusion, alam mo na kung kanino
sound mind. Tama? Tamang pag-iisip, malinaw, hindi confusion, amen? Hindi kasinungalingan. At yun ay scheme ng kaaway. Amen? Yung paglalagay ng mga kasinungalingan sa isip natin. Kaya kapag alam naman natin hindi totoo, bakit binubulay-bulay pa natin? Bakit ine-entertain pa natin? Amen? Yan po ay taktika lang ng kaaway para guluhin tayo. Siguro kasi nakita niya wala kang ginagawa kaya ginuguluhan niya. Amen? Yan ang paboritong target ni Satan. Yung mga taong walang ginagawa. Amen? Ginugulo niya. Tama po? Ano pa? He will deceive. He will try to deceive us. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. For if someone comes to you and preaches as Jesus other than Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Amen? So yun, ibig sabihin, ano po yan? Ilang beses niyang sinabi yung word na different. Different spirit, different gospel. Different spirit, different gospel. Iba ito. Naiiba ito. Amen. So, yan po, magiging mapagbantay po tayo sa mga bagay na parang iba ito sa natutunan ko. Iba ito sa sinabi sa akin. Iba ito sa tinuro sa akin. Iba ito sa natutunan ko sa Panginoon. Iba ito sa nabasa ko sa Bible. Yun. Deception ng kaaway. Amen? Ano pa po? He will try to imprison you. Susubukan ng kaaway na ikulong tayo. Hindi man literal. Hindi ka man literal na natokha. Amen? Ano pa? Yung figuratively, sabi nga nila, hindi man literally, he will try to imprison us. Ano pa? Revelation chapter 2 verse 10. Ano ibig sabihin? Huwag kayong matatakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw, manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Meron pong specific na mga taong kinakausap dito ang Panginoon. Pero sabi nga, minsan, sa buhay po natin, ang kaaway, nagtatagumpay siya na i-imprison tayo. Nakukulong tayo minsan sa mga galit, sa mga sama ng loob, alipin tayo ng kalungkutan, kulong tayo ng realidad, nakakalimutan natin mag-step into spiritual realm, nandun ka lang lagi sa realidad, ang nakikita mo lang, kulang lahat, kulang, kapus. Amen. May mga instances, may mga scenarios na paulit-ulit mo piniplay sa utak mo, tinotorture mo yung sarili mo, kulong ka. Naikulong ka ng kaaway sa mga bagay na yan. Amen? Church, sabi ng John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako. Sino yun? Si Jesus Christ na nagsasalita dyan. Ngunit dumating si Jesus upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Kasi kahit anumang pagtatangka ng kaaway, may plano rin si Lord. Amen? Nasa Diyos ang huling halakhak. Nasa Diyos ang huling salita. Amen? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Amen? Yan yung mga kalaban natin. At yung mga kalaban natin yun, kalaban din sila ni Lord. Huwag kang mag-alala. Amen? Kalaban din sila ng Panginoon. So number 2, kaya, sabi nga number 2, prepare so that we will not be empty-handed. Amen. Pagdating ng laban, meron kang bala. Amen? Meron po tayong sword. Meron po tayong breastplate. Meron tayong helmet. Meron tayong sandals. Meron tayong belt of truth. Meron tayong armor of
God. Amen. Yung armor na yun, parang sa basketball, hindi lang pang offense, pang defense din. Amen? Hindi lang pang sugod, pang protection din. Kahit anong tactic ng demonyo, amen, nakahanda ka na sa Panginoon. Iingatan ka ni Lord. Amen? So, nasabi na po yan kanina, yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, hindi ko na po i-explain yan, shoes of readiness given by gospel, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Yung mga bagay na yan ay ating pahahalagahan para magtagumpay tayo. Sabihin mo sa katabi mo, walang Kristiyanong dapat ay lampa. No? Amen. Sabihin mo na lang, dapat hindi ka lampa. Amen mo, dapat hindi tayo lampa. Ba't parang lampa na kayo? Amen. Sabihin mo, dapat hindi tayo lampa. Amen. Diyos ko po, ang aga-aga pa, parang gutom na po tayo ha. Amen. Sabi mo, dapat hindi tayo lampa. Kasi palalakasin tayo ng Panginoon. Amen. Kaya number 3, malapit na tayo matapos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 3, stand. Sabi mo, stand. Tumayo ka talaga. Tatagan mo talaga. Amen. Stand in prayer day and night. Ito ang laging bilin sa atin ng Mami. Tumayo sa panalangin, araw at gabi. Laging kumonekta sa Panginoon, araw at gabi. Amen. Kasi ang ating pagpipray ay nagre-resulta sa pagkilos ng Diyos at ng buong langit para sa'yo. Woo! Ipagtatanggol ka ni Lord. Kasi anak ka niya. Walang demonyong kayang paglaro-laruan ka lang. Marahil ilang panahon, ilang taon na pinaglaruan tayo ng kaaway, dinisig tayo ng kaaway, nakulong tayo sa isang kasalanang inaalagaan natin. Pero ito na yung panahon na sabi ng Panginoon, umalis ka na dyan, ipagtatanggol kita, babaguhin ko ang buhay mo, pupuksain ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen? Ilan ba sa atin dito yung sabi, maglilingkod ka na, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naglilingkod. Binigyan ka ng ministry, iniwan mo. Battle yun. And you are letting the enemies win. Because you have neglected your calling. You have neglected your ministry. But this is the day of victory. Return. Return. Return to the battlefield. Return to the battlefield. Huwag kang matakot mapagod. Tao ngayon, takot na takot mapagod. Takot na takot masaktan. Pagdating sa Diyos, lahat ng sakit worth it. Woo! Pagdating kay Lord, lahat ng pagod worth it. Alam niyo po, may time po na anniversary ng church. Ang trabaho ko lang po dati, lalo na pag-anniversary, magmaneho. Paggabi, magde-design, diba, sa Kaliparan. Gabi, bago anniversary, magde-design. Wala pa pong maraming, alam niyo, wala pang mga LED. Simpleng design lang talaga, design ng mga bata. Maglalagay ng mga upuan, maglilinis ng court, tapos kinabukas, maghahamot ng gamit, magmamaneho po. Gustong-gusto ko yung ministry na yun pagdadrive. Amen? Kasi alam mo yun, parang nakapokus ka lang talaga na magmamaneho ka. Amen? Mas manunundo ng mga tao, tapos ang saya kapag maraming mga taong nasusundo, dadalhin mo sila, babalikan mo ulit yung second batch, tapos manunundo ka na naman. Amen. Tapos maghahamot ka ng gamit ng madaling araw, pag-alis na lahat, amen. Hallelujah. Makikita mo yung iba na papahinga. Amen. Nakakatuwa. Amen. Kasi tapos na. Makakapagpahinga na. Amen. Tapos, pagkatapos nun, magmamaneho ka ulit kasi hahamutin mo yung gamit. Amen. Alam niyo po, yun yung isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan na sobrang saya. Sobrang saya. Nakakapagod sa katawan, parang tapos pagdating ko sa Mabuhay 2K, di syempre, anniversary. Ang mga gamit, itinambak lang sa church. Ang bahay ko po sa Laguna.
Amen? Simula nung nakatulog ako sa pagdadrive, din ako pinauwi kapag may mga ganito din. Amen? Iisipin ko saan ako matutulog dito. Amen? Kasi ang dumi-dumi ng sopa. So maghahanap lang ako ng bakanting sahig. At yun na, hihiga na po ako doon. Nakangiti akong hihiga kasi alam ko, worth it yung pagod. Pero may isang anniversary na pagkatapos ng mga paghahakot, pagkatapos ng lahat ng mga paghahakot ng tao, kasi pag ako po nagmaneho, dahil sanay po ako sa bukid, gusto ko magbubuhat din po ako. Tutulong po ako sa pagbubuhat. Siyempre, pinipigilan po tayo ng mga kapatid nating lalaki. Amen. Pero gusto natin mapabilis yung gawa eh. Amen. Tutulong ka sa paghahakot. Amen. Gagawin mo yun ng buong puso at may kagalakan. Pag uwi ko, simula, alam niyo po yung zigzag, dyan sa Carmona. Maraming namamatay, nahuhulog ng mga truck. Doon po ako nakatulog. Amen. Ang dala-dala ko po yung multi-cup na green. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Kasi nung unbeliever nga ako, nagdadrive ako ng lasing. Nakakarating naman ako ng buo. Kahit isang daliri, wala naman napuputol sa akin. Nasa tabi lang ako ng daan, tawa ako ng tawa habang nagdadrive ako ng lasing. Minsan naman umiiyak ako habang nagdadrive ako ng lasing. Alam mo yun? Amen? Eh bakit ngayon hindi ko gawin para sa Lord? Kaya ko to. Konti na lang. Nasa Laguna na ako. Hanggang hindi ko. Yun pala yun. Pag nakakatulog ka pala mag-drive, hindi mo alam na tulog ka na. Akala mo gising ka pa. Kasi tinatapakan mo pa yung gas, hawak mo pa rin yung manibela, akala mo nakikita mo pa yung daan. Yun pala, nakapikit na ako. Pagmulat ko, nasa baba na ako. Nasa binyan na ako. Maniwala kayo, hindi totoo po yan. Pagmulat ko, nasa binyan na ako, nandun ako sa Soro-Soro, may tatawid na maraming mga taong tatawid. Yun yung eksaktong time na namulat po ako, tatawid na sila, pumreno po ako. Tapos naiisip ko, looking back, ang tindi ng Diyos. Ang tindi ni Lord. Kapag tumayo ka, sa kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo, pwede mong sabihin, nakakapagod. Nakakapagod. Pero God will sustain you. Pagmulat ko, tatawid na sila, okay, preto na. Sabi ko, naku po, Panginoon, nakakatulog po ako. Tinawagan ko yung kapatid ko, tawa lang ng tawa sa akin. Hindi ko po alam, sa pamilya namin, ganun lang eh. Tatawanan ka lang talaga pag may problema ka. Kapag may... Hindi naman niya siguro ako mapuntahan. May, kausapin mo lang ako, May, nakakatulog na ako ba nagdadrive, malapit na ako, nasa Olivares na ako, May. Sabi ko, pagdating ko sa Olivares, pagliko ko, di ba, Olivares, papunta ka ng Binyan na highway, papunta na yun ng Santa Rosa, hindi ko ako nag-expressway dati, takot ako sa expressway dati. Pagliko ko gano'n, nakatulog na naman ako. Kasi yung kapatid ko, kausap ko, pero hindi rin masyado nagsasalita. Tumatawa lang. Sige, ano. Sabi ko na lang, sige na, huwag na tayo mag-uusap. Kaya nakatulog na naman ako. Amen? Paggising ko, amen, nasa binyan pa rin naman ako. Pero alam niyo po, yung malayo-layo na yung narating ko. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay, na hindi po ako napano. Disclaimer, huwag niyo po gagayahin yun. Hello? Huwag niyo pong gagayahin yun. Kapag kayo po inaantok sa daan, tumabi po kayo. Kasi siguro yung mga mahal na lang ng Diyos, sinatid na lang ako sa bahay. Alam mo yung iniisip mo na, para lang matapos na to, para makauwi na ako. Kasi pag uwi ko, makakatulog na ako ng dire-diretso, kaya okay lang, sige, magdadrive na lang ako hanggang sa konti-konti lang naman eh. Sa Santa Rosa lang naman eh. Saglit na biyahe na lang to, wala na traffic kasi gabi-gabi na. Kasi di ba pag yung mag-aakot, matatapos kung madaling araw na, gabi na, makauwi na ako. Pero hindi, nakatulog talaga ako. Pero God is so faithful. Gulat na gulat si Mami, Nak! May plano talaga sila sa buhay mo. Sino mga napapagod? Kasi ang totoo,
lahat yun, worth it. Lahat yun, worth it. Minsan, mapagalitan pa tayo, worth it. Tapos minsan, umuwi ka pa sa bahay, may problema kang dadatnan, worth it. Yung laban, worth it. Kasi yung mga mali nga na ilaban natin dati. Handa ka makipagpatayan para sa mali. Eh ano pa yung tama? Ano pa yung para kay Kristo? Worth it. Worth it na worth it. Amen? Hanggang sa araw na to, nakangiti ako. At sasabihin ko, Lord, it is so worth it. Sulit lahat ng sakripisyo. Sulit lahat ng gastos. Sulit lahat ng mga iniwan ko para sa'yo. Sulit lahat ng sakit. Sulit lahat ng correction. Sulit lahat ng paghalit. Sulit lahat ng pag-uusig. Kahit yung mga bagay na oras na tinakwil ako, sulit yun, Lord. Sulit ang pagtayo sa katotohanan. Sulit yung pananalangin. Sulit yung pag-worship. Sulit ang pakikipaglaban sa pananampalataya. Sulit ang pagpapatuloy sa Diyos. Ang pinaka-the best decision na magagawa ng isang tao sa buhay niya ay ang ibigay niya ang sarili niya sa Panginoon. Sulit lahat. Hindi naman sinabi ng Lord na sa laban na yan, hindi ka masusugatan, hindi ka mapapano, hindi ka masasaktan, at hindi ka titirahin ng kaaway. Lahat yan present. Lahat yan nandiyan. Minsan masasaktan talaga tayo, magagalusan tayo. May mga wound. May mga wound tayong matatanggap. Pero at the end of the battle, stand firm pa din. Matatag ka pa rin at sasabihin mo pa rin, it was all worth it. Lord, it was all worth it. Even from the start, the battle is yours, not mine. And even from the start, tagumpay na kami dahil sa iyo. Pwede ka bang umili ngayon ng napakatamis? Na parang binigay sa iyo ang buong department store at ang buong supermarket na sa pre-taste. Mas mayaman ka pa sa milyonaryo at bilyonaryo. Mas mapalad ka pa sa pinakamaswerteng tao sa mundo. Dahil kay Kristo. Kasi every time na lumalapit ka sa Panginoon, sa pananatili mo sa Diyos, may spiritual na bagay na ginagawa si Lord. May mga bagay na hindi na natin maipaliwanag. Paano ba ako nabuhay nun, Lord? Paano ba ako nabuhay nun, Lord? Paano ba ako nakauwi ng buhay? Paano nangyari wala ako naging galos at walang nasaktan sa nangyari yun, Lord? Paano nangyari yun? Hindi ko na kayang ipaliwanag ang mga bagay na yun. Pero ang tawag doon, spiritual. Spiritual na pagkilos. Amen? Paano nangyari na-promote ako, Lord? Paano nangyari nagkaroon ako ng sasakyan? Paano nangyari, alam niyo po yun, paano nangyari nagkabati-bati ang mga kapatid ko? Paano nangyari na-restore ang pamilya ko? Lord, paano nangyari nakapag-asawa pa ako? Di ba yun yung mga bagay na tinatanong natin minsan? Oh, Lord, paano nangyari nakapagpatawad pa ako? Paano nangyari na nakalaya pa ako sa addiction na yun? Paano nangyari dati ang tanga-tanga ko sa taong yun? Paano nangyari okay na ako ngayon? Ang tawag doon spiritual. Hindi yun dahil sa malakas tayo, kundi dahil sa Diyos na hindi nagpabaya. Woo! Hallelujah! Paano nangyari? Nagkaroon pa ako ng pag-asa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Paano nangyari? Naglilingkod pa rin ako ngayon. Paano nangyari? Dati sakit na sakit ako sa sitwasyon ko. Ngayon malaya na ako. Ang tawag doon, spiritual. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin, spiritual. Kaya yung laban mo spiritual, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang katagumpayan mo. Kaya every time na lumuluhod tayo, every time na nag-worship tayo sa Panginoon, every time na kumukonekta tayo at nakikipag-isa tayo sa Diyos, Amen. Lumilipad at tumatakbo papalayo
tayo ang demonyo. Takot na takot ang kaaway. So day and night, night and day. Let incense arise. Let your worship arise. And those silent battles, those unseen battles, minsan, amen, hindi mo sinasabi sa ibang tao, sinasarili mo, amen, they're already won because of the Holy Spirit. It takes spiritual strategy to win a spiritual battle. Gusto mong mapagtagumpayan ang isang bagay na spiritual, ang isang laban na spiritual, hindi pwedeng ang strategy mo ay karnal. Kailangan spiritual din ang strategy natin. Amen. Hallelujah. It's time to change the battleground. Amen. Dinadaan-daan tayo ng kaaway sa pisikal eh. Dinadaan-daan tayo ng kaaway sa karnal. Huwag mo siyang pagbigyan. Huwag nating ibigay sa demonyo ang gusto niya. Narinig ko kay mami nung isang araw. Narinig niya. Huwag niyong ibigay sa kaaway ang gusto niya. Gusto niya magkawatak-watak ang church? Gusto niya magkagulo-gulo tayo? Gusto niya mawala tayo ng pag-asa? Woo! Gusto niya patayin tayo? Gusto niya panghinain tayo? Huwag mong ibigay sa kaaway ang gusto niya. Dalhin natin sa spiritual na arena. Spiritual arena. Sige, ano naman tayo? Spiritual arena. Pagpipray talaga kita. Amen. Pagpipray talaga kita. Ikaw na sakit-sakit na tiyan ko, pagpipray talaga kita. Amen. Isang halos buong isang linggo na sakit ng tagiliran ko. Every madaling araw, ginigising ako. Ang sakit-sakit, Lord. Ayokong maoperahan. 32 years old pa lang ako that time. Amen. 32 pa lang ako, Lord. Ayokong maoperahan. Alam kong merong bato, pero wala na yun. Durugin mo na, Lord. Amen. Umiinom ako ng mainit na tubig. Tapos kausap ko si ChatGPT. Yung dakilang doktor ko pag madaling araw minsan. Amen. So, kausap ko si Lord. Nilagayhas ko ito. Nilalagay ko ng mainit na mag. Amen. Ngayon din na siya umakatake. Pinagpipray ko, Lord, in Jesus' name! In Jesus' name! Sabi ko, Lord, in Jesus' name, may covenant tayo, Lord! Sabi ko sa Panginoon, Lord, may covenant tayo! Hindi mo ipapaintulog. Pero ang dami na nagsasabi sa akin, magpa-check up ako. Amen. Sabi ko, magda-diet muna po ako. Amen. Iiwas muna ako sa mga mantika. Iiwas muna ako sa mga bawal. Hindi ako pwedeng kumain. Iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Hanggat maaari kung pwede kang maghapunan, alas 5. Alas 6 ang paghahapunan. Para hindi di ba, dami ko natutunan kay ChatGPT. para hindi mahirapan yung chat mo sa pagdadigest sa gabi. Kasi madaling araw ako ginigising eh. Doon siya nahihirapan. Doon siya nahihirapan. So, huwag kang kumain sa gabi. Amen. Awa ng Diyos, hindi na umatake. Umatake kasi nung manginasal kasi ako. Gabing-gabi nakailang kapaprice kasi ako nun eh. Umatake. Amen? Hindi na. Noong December lang tayo. Salamat sa Panginoon. It's time to change the battleground. It's time to get back the upper hand. Nakakailang lamang na yan Nakakailang lamang na yan si Taning Akala niya magtatagal pa siya. Get the upper hand. Ba't pinagbibigyan mo? Kailangan mababalik sa paglilingkod. Bibigyan mo ng pinagbibigyan ng kaaway sa buhay mo. Amen. Pinababayaan mo yung prayer life mo, pinagbibigyan mo ng pinagbibigyan. Tuwa sa Satanas. Hello? Get the upper hand. Kung hindi ka magiging matalino, at kung hindi magiging matalas tulad ng isang agila, pwedeng manghina talaga tayo. Amen? Kaya sabi, pakita po natin yung image. Don't fight the enemy in his comfort zone. Change the battleground like an eagle. Bakit? Anong ginagawa ng kaaway kapag meron siyang, alam niyo po yun, kapag mandadagit siya ng ahas? Amen? Pakita natin yung next image. Ayan, tama yan. Hindi ko mabasa. Ayan. The eagle does not fight the snake on the ground. Amen? It picks it up into the sky and changes the battleground. Then it releases the snake into the sky. The snake has no stamina kasi ang ahas, ang natural habitat ng ahas ay lupa. Doon siya nabubuhay,
May mga area na doon malakas si Satanas. Kaya huwag kang pupunta doon. Amen. Doon siya malakas. Pero pagdating sa himpapawid, doon malakas ang agila. Kasi ang natural niya, lumipad. Amen? Nilikha ka ng Diyos para lumipad. Parang isang agila. Hindi gumabang na parang isang ahas. Lumipad. Kaya dadalhin niya ang ahas. Sa himpapawid. Amen? Doon, ang ahas na ito useless. Weak. Vulnerable. Hindi katulad na kapag nasa lupa siya na nakapangyarihan niya at nakakamatay siya. Kaya mga kapatid, anong lesson dito? Take your fight into the spiritual realm by praying. And when you are in the spiritual realm, God takes over your battles. Every time you pray and worship, sabi ng Lord, I will take over your battles. Dahil in-spiritual mo, dahil dinala mo sa isang ground na hindi makakahinga ang kaaway. Don't fight the enemy in his comfort zone. Alam mo naman, ang kaaway ay carnal, tapos magre-respond ka in a carnal way. No! Don't fight the enemy in his comfort zone. Change the battleground. Huwag mong patayin ang sarili mo kakaisip ng mga problema mo. Mag-pray ka sa Lord. Amen? Huwag mong patayin ang sarili mo kakaproblema. Anong pangbabayad ko? Mag-pray ka sa Panginoon. Ruben and tested. Hello? Huwag mong patayin ang sarili mo. Kaka-effort para lang magtagumpay sa mga silent battles mo. Mag-pray ka sa Panginoon. Huwag mong pisikalin. Huwag mong emosyonalin. Huwag mong mentalin. Huwag mong daanin sa pinansyal. Daanin mo sa spiritual. Amen. Like the eagle. And let God take charge. Sabi mo, let the Lord take charge. God take charge. Through your earnest prayer, you'll be assured of clean victory. Ano clean victory? Malinis na katagumpayan. Walang halo-halo. Amen. Clean. Amen. Hindi yung, ay, muntik na ako doon ah. Hindi ganon. Clean. Talagang tagumpay ka na. Simula pa man. Hindi yung, muntik na ako doon ah. Hindi. Clean victory. Pray without ceasing. It's time for the church to kneel and pray more than before. Higit pa sa pasiding paglapit natin sa Panginoon, lalo tayo ngayon na magkumahog, na pangunahan tayo ni Lord, na ingatan tayo ng Panginoon. Amen! At samahan tayo ng Diyos. And God will take over our battles. Tayo kung natin tumayo. Palapakan natin ang Panginoon.